Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig. Talagang ang ulan ay walang tigil, kaya wala rin tayong tigil sa pag-worship. Yan, lalo na ngayon pong umaga na ito. Isang pagpapala sa Panginoon ang ating pong nararanasan. Noong mga nakaraang mga buwan ay ipinapanalangin na umulan dahil nga yung mga pananim, mga palay ay wala ng dilig-dilig, lalo na yung walang patubig. Pero ngayon, sumobra naman yung tubig. Kaya ang dalangin naman ay tumigil na yung ulan kasi sobra na. So ganyan talaga ang buhay. Kung ano ang iyong dinadalangin tapos sumobra, patitigilin mo rin. Ganyan ang buhay mga kapatid. Kaya anumang sitwasyon na meron tayo sa panahon natin ngayon, maging masaya na lang tayo. Yun ang pinaka the best, no? Maging masaya na lang tayo. Tagumpay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. September 6, ano? Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at ang pagtatagumpay ay alam po namin na makakamit namin sa tulong po ninyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa umaga na ito kami po ay ma-enlighten at maintindihan namin ang inyo pong mga sasabihin na mga katotohanan dito po sa banal na kasulatan. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-key text, 18:10 ng Kawikaan, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Totoo, ang pangalan ng Panginoon ay toring matibay. Pag sinabing toring matibay ay hindi yan basta-basta nagigiba. Matibay yan mga kapatid. Kumbaga sa larong chess, next to queen yan. Napakalakas niyan. Next to queen. So, yung dalawang tore na yan, napakalakas. O katumbas ng isang queen, yung dalawang tore. Yung tore na yan na talagang masasandalan ang ating Panginoon. Pangalang pa lang yun ang ating Panginoon. Lalo na kung ang ating Panginoong Diyos mismo yun. Lalong higit na matibay at lalong higit na maaasahan. No? Matuwid at doon ay tiwasay. Pag sinabing tiwasay, payapa ang ating pong mga buhay kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ng pinakamalaking kahinaan na si Kristo ay sinalakay ng pinakamabangis na mga tukso. Minsan kasi tawag dito pag sinabi natin sa piling ng ating Panginoong Jesus patay na. Hindi po ganun mga kapatid ang sinasabi ng Biblia. Kapag ka nasa piling ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay buhay na nananalig sa Kanya. Wala pong patay na nasa piling ng Panginoong Jesus. Ayan po ang pakatatandaan po natin. Wala pong patay na nasa piling ni Jesus. Dahil ang nasa piling ni Jesus, mga buhay. Dahil si Jesus ay hindi po patay hanggang ngayon. Siya po ay buhay mga kapatid. Buhay siya ng ikatlong araw. Kaya buhay ang lahat ng kapiling ni Jesus. Yung mga patay, hindi po kapiling ni Jesus yan. Sabi po dito, sa panahon ng pinakamalaking kahinaan, si Jesus Christ ay sinalakay ng mga tukso. Di ba? Kaya naisip ni Satanas na manaig sa pamamagitan ng maparaang ito ay nakuha niya ang tagumpay laban sa tao. So Jesus nung panahon ng kahinaan, ano yung panahon na siya ay mahina? Di nung nag-fasting siya, mahina siya physically, kailangan niya ng pagkain agad-agad, kailangan niya ng maiinom. Kailangan niya, siyempre pagkain, kailangan niya ng pambili ng pagkain. Kaya yun yung panunokso ni Satanas, unang-una yung pagkain, di ba? Pangalawa, yung pong pera para may pagkain ka. Pangatlo, yung, ayun, yung pong buhay. Siyempre, kaya ka kumakain para magkaroon ka ng buhay. Kaya ang panunokso ni Satanas, kahit na tumalong ka dyan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sasaluhin ka ng mga anghel, di ba? Na parang ganun ba? Tinutokso niya. Pero, hindi nagtagumpay si Satanas, di ba? Napag-aralan natin dahil si Jesus Christ ay nag-reply sa Bible na talagang matindi yung reply ng Panginoon. Kaya lang ang balungkot, tayong mga tao ay nadali ng kaaway. Ibig sabihin, mga kapatid, tayong mga tao ay nagtagumpay sa atin si Satanas. Sa papaanong paraan mga kapatid, nagtagumpay si Satanas na tayo ay makuha na magkasala. Yung unang mga magulang ay nagkasala dahil sa pagkain pa rin, di ba? Prutas lang yun pero dahil sa kinain nila yung prutas, hindi sila sumunod sa Diyos kundi sa kaaway. Ayan po.
at ninais pa nila maging makapangyarihan para makuha ang marami pang mga pagkain o ang mga ari-arian sa sanlibutan na ito na tinukso ni Satanas. So kapag may panahon na tayo ay mahina, doon tayo sinasalakay. Siyempre hindi mo tayo sinasalakay sa panahon na tayo ay malakas, di ba? Kapag sa panahon na tayo nagbabasa ng Bible, nananalangin at nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo kaya salakay ng kaaway. Doon sa panahon na nakalilimot tayo sa Panginoong Diyos. Doon sa panahon na tayo ay mahina. Doon yung panahon na tayo ay sasalakay ng kaaway. Yun ang babantayan natin. Kapag ang lakas ay nawala at ang lakas ng loob ay humina at nawala ang pananampalataya sa Diyos, kung gayon, yung mga matagal at matapang na tumatayo para sa tama ay matatalo. Ibig sabihin, dapat consistent. Hindi po pwedeng matapang ka, matatag ka ngayon, nananampalataya kayo ngayon, bukas uubra pa rin yung pananampalataya mo ngayon. Kailangan bukas ay marinyo mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Kailangan bukas ay patuloy pa rin panalangin. Dahil kung hindi, magiging kahinaan natin. Magiging kahinaan natin yan kapag hindi tayo manalangin. O, sa madaling sabi, mga kapatid, makikita ng kaaway na mahina tayo sa ganyan. Kaya mangyayari dyan, matatalo tayo ng kaaway. So, sabi dito, si Moises ay napagod sa 40 taon na pag-alagala ng Israel. Nang pansamantalang bumitiw ang kanyang pananampalataya sa walang hanggang kapangyarihan, siya ay nabigo sa hangganan ng lupang pangako. Paano po bumitaw siya ng kaunting panahon sa pananampalataya noong hindi niya kinausap yung bato at inampas na lamang ito? Kasi sabi ng Panginoon, kausapin yung bato eh. So yung pananampalataya doon, sundin mo na kausapin yung bato. Pero anong ginawa ni Moses? Salungat doon eh. Hinampas niya yung bato, mga kapatid. Kaya yung tubig naglabas ng pait. Nagalit siya sa mga Israel. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ipakilala siya sa Israel na siyang Diyos na tagapagligtas. Pero hindi nagawa ni Moses. Saglit, ang sabi dito sa mga makalangit at dako, ay bumitiw siya ng pansamantala sa pananampalataya. Ibig sabihin yung mahabang tuloy-tuloy na pananampalataya niya, may puwang, may putol, mga kapatid. So yun yung gap na yun yung sinalakay ng kaaway. Yun yung sinalakay ni Satanas at si Moses ay nabigo sa lupang pangako. Pero may nakapuntang mga bata sa lupang pangako. Ang kagandahan lang doon, hindi man siya nakapunta sa lupang pangako, nakita niya yung lupang pangako. Pinasilip sa kanya ng Panginoon sa bundok. So ganyan na naging kapalaran. So ang reflection ito sa atin, kailangan i-maintain natin yung ating pananampalataya. Hindi po pwedeng bibitaw tayo. Dahil sa oras na tayo ay mayroong pansamantalang pagbitiw sa pananampalataya, maikli man ito, mga kapatid, magiging kahinaan natin at doon tayo pupuntiryahin ng kaaway. Yan. Kaya kailangan alam natin yung panahon ng kahinaan natin para doon din tayo magpapalakas. At sabi po dito, gayon din si Elias na tumatayong walang takot sa harap ni Haring Ahab na humarap sa buong bansang Israel. Ayan. Kasama ang 450 propeta ni Baal na nangunguna sa kanila pagkatapos ng kakilakilabot na araw na iyon sa Carmel, ang mga bulaang propeta ay napatay at ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa Diyos. Si Elias ay tumakas para sa kanyang buhay sa harap ng mga pagbabanta ng paganong si Jezebel. Kaya sinamantala ni Satanas ang kahinaan ng sangkatauhan. So dito po, mga kapatid, si Elias na lang, matindi yung kanyang pananampalataya. Tinalo niya yung 400 prophet at namatay ito. Si King Ahab, tinalo niya, mga kapatid ko, dahil sa lakas ng loob niya, dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon, yung kanyang alay na binasa ng tubig, tinupok ng apoy. Samantalang yung mga propeta ni Baal, yung kanilang hain ay hindi po sinunog. Dahil Diyos lang naman ang sinasamba nila. So sa madaling sabi, yun yung kalakasan ng pananampalataya ni Elias. Pero nung pinagbantaan siya ng isang babae, paganong si Jezebel, tumakas, mga kapatid. Ibig sabihin yung pananampalataya niya
pansamantalang nawala. Biruin mo, takot sa babae itong si Elias. No? Takot doon sa pagbabanta ng babae. Isang babae lang natakot siya sa pagbabanta sa kanyang buhay. Samantalang yung kaharap niya, 400 na bula ang mga propeta. No? Anytime pwede siyang saksakin. 400 na bula ang propeta, mga kapatid. Kaharap niya pa yung bayan ng Israel na hindi naman din kampi sa kanya. Na kapag ka natalo siya doon, ay talagang siguradong sibak siya. Pero nanalo siya, kumampi rin sa kanya. Kaya lang, nung pinagbantaan siya nung babae, si Queen Jezebel, tumakas. Kaya sabi dito, si Satanas sinamantala yung kahinaan ni Elias. Kahinaan na nawala yung pananampalataya sa sandaling panahon. So aking iniisip ngayon, gaano kadalas nawawala yung pananampalataya natin sa bawat araw? Gaano kadalas tayo pansamantala lang ba talaga yung pananampalataya natin nawawala? O minsan napakahaba na. So pagbulay-bulayan natin yan, mga kapatid, kasi delikado pala yon. Dahil yung pala yung panahon na tayo ay sinasalakay ng kaaway. Yung pala yung panahon na talagang binubomba tayo ng kaaway. Huwag tayong bibigay, mga kapatid. May panahon na tayo ay parang bibigay, na parang gusto nating sumuko at mag-commit ng malaking kasalanan. Kasi ang sunod dun, kasi pag-commit ng malaking kasalanan, ipanalangin natin agad ang ating sarili. Manalangin agad tayo sa Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-the best dyan eh. Sa tuwing ang isang tao ay napapalibutan ng mga ulap, nalilito sa mga pangyayari, yan, o dumaranas ng kahirapan o pagkabalisa, si Satanas ay malapit upang manukso at manginis. Inaatake niya ang ating mga kahinaan. Yun. Sa tuwing may mga pangyayari sa ating buhay na parang nakakalito, huwag nating sisisihin ng Diyos. Never, mga kapatid. Huwag din natin makakalimutan magbasa ng Bible at manalangin. Huwag na huwag, mga kapatid ko. Bakit? Dahil yun yung panahon na sasalakayin ka ng kaaway. Kailangan be on our guard pa rin. Kailangan nandun pa rin tayo nananalangin na nagbabasa ng Biblia at tumatawag sa Panginoon. Bakit, mga kapatid ko? Yun na nga, kahinaan kasi natin yun kapag lumayo tayo sa Diyos. Parang ang si Satanas, para tayong sisiw na nasa inahin, di ba? Kapag lumabas tayo sa inahin, malis yung sisiw, lumayo, nandyan agad yung agila, handang mandagit. Bang! Mahina ka pagka ganun. Sabi, mahina tayo pag wala ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Kapag wala tayo sa pananampalataya sa Panginoon, mahina tayo. Pero kung nandun tayo sa Panginoon, hindi makakadali yung si Satanas sa atin. No? Sinisikap niyang sirain ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nakasalukuyang dumaranas ng gayong kalagayan. Tayo ay natutuksong hindi magtiwala sa Diyos. Pagdudahan ang kanyang pag-ibig. So yung pong dalawang word na yan, mawala yung pagtitiwala sa Diyos at magduda sa Diyos. Yan, yung dalawa, no? Nawala yung tiwala natin, nagduda pa sa Panginoong Diyos. Doble. Yan ang nais ni Satan. Mawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon at magduda sa kanyang pag-ibig. Yan. Totoo ba talagang mahal ako ng Diyos? Nawala na yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yan yung dalawang adikain ni Satanas. Mapalayo tayo sa Panginoong Diyos. Yan. Mapalayo tayo sa ating tagapagligtas. Kadalasan, ang manunukso ay lumalapit sa atin tulad ng siya ay lumapit kay Kristo na itinatanghal sa ating harapan ang ating kahinaan at kasalanan. So tulad ng paglapit ni Satanas kay Jesus, lumalapit din si Satanas sa atin. No? At talagang inihaharap sa atin yung kahinaan natin. Niluluro tayo para tayo ay kunyaring palakasin. Panlilinlang pala yun. Katulad kay Jesus Christ. No? Nilinlan siya na gawing bato yung tinapay. Kung sumunod ang Panginoong Jesus na gawing tinapay yung bato, ibig sabihin, naging sunod-sunuran na lang siya kay Satanas at hindi sa Panginoong Diyos, hindi sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi sumunod si Jesus, kundi sabi niya, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga kapag kami nagtukso sa iyo kumain ka na ng baboy, kumain ka na ng mga pusit, hipon. Ngayon lang naman yan. No? Magugutom ka kapag hindi ka kumain yan, karumal-dumal na yan. No? Ganun ang panunokso ng iba, di ba? Pero pwede pala natin sabihin, hindi naman po sa pagkain.
O hindi lamang po sa ulam, nakarumal-dumal na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoong Diyos. Pwede mo ba lang i-reply na ganun, no? Katulad ng pag-reply ng Panginoong Jesus kay Satanas. So talaga dapat, no, tayo ay pinalalakas ng salita ng Panginoon. Yun ang pinaka the best. Inaasahan niyang pahinain ang loob ng kaluluwa at masira ang ating pagkakahawak sa Diyos. Pagkatapos ay sigurado siya sa kanyang biktima. Kung haharapin natin siya tulad ng ginawa ni Jesus, tayo ay makakaiwas sa maraming pagkatalo. Sa pakikipag-ugnayan sa kalaban ay binibigyan natin siya ng kalamangan. So dito, sa buhay po natin sa sanlibutan, tuloy-tuloy yung labanan. Ibig sabihin, hindi ko mo na ikaw ay natukso, na ano ka na, wala ka ng pag-asa makabangon. Natalo ka lang doon. Lumamang lang yung kaaway, pero hindi pa tapos ang laban. Dahil hindi pa dumarating si Jesus eh. Hindi pa tapos ang laban kasi meron pa rin tayong Jesus sa ating buhay. Talagang natatalo tayo kung minsan sa kaaway, di ba? Pero purihin ng Panginoon dahil nakababangon tayo at nakakalaban muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ituloy-tuloy lang natin yung pakikibagbaka spiritually. Ang pagbangon spiritually, ituloy-tuloy lang natin yan hanggang sa maabutan tayo ng rescue from above. Yung rescue na yun ay galing sa ating Panginoong Jesus. So napakaganda, no? Hindi pa tayo talo hanggat hindi tayo bumibitaw sa Panginoon. Hindi pa tayo talo hanggat tayo ay bumabangon sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Di ba? Talagang nadadapa tayo. Pero yung sabi nga doon sa aklat ng awit, sa aklat ng kawikaan, ang matuwid ay madapa man ng paulit-ulit, bumabangon pa rin ng paulit-ulit. Makapitong madapa, makapito rin babangon. Yan ang matuwid. Yan ang nasa Panginoon. Bumabangon, lumalaban sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung wala ang ating Panginoon ala tayo mga kapatid, talagang talong-talo tayo, lubok na lubog tayo, magiging bihag tayo ng kaaway pagka ganun. Natatalo lang tayo pero pwede tayo mag-retreat papunta sa ating Panginoon. Natatalo tayo kasi inatake yung kahinaan natin. Nakalimot tayo sa Panginoon. Pero wala tayong gagawing iba kundi mag-retreat sa Panginoon. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Umatras muna at bumalik sa Panginoon. Kaya tayo ay may program sa buong sanlibutan na back to the altar. Yan. Magbalik sa Panginoon. Ibalik yung dating sigla ng pag-worship sa tahanan. Ibalik yung dating sigla na pananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Nakamit ni Jesus ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapasakop at pananampalataya sa Diyos. So kung si Jesus nagtagumpay din sa pamamagitan ng pagpapasakop at pananampalataya sa Diyos Ama, ganyan din yung gagawin natin. At sa pamamagitan ng apostol ay sinabi niya sa atin, sabi sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. So paano natin lalabanan ang dyablo? Magpasakop sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nga kung natalo tayo ngayong araw, mag-retreat lang tayo. No? Bubalik lang tayo uli sa Panginoon. Hindi pa tapos ang laban, by the way. No? Tayo ay siguradong mananalo na basta mag-retreat tayo sa Panginoon kasi nasentensya na si Satanas eh. No? Ang ginagawa na lang niya, ginugulo na lang yung buhay natin para masama niya tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Yun na lang ang gagawin niya. Pero habang wala pa mga kapatid at natalo tayo ngayon, may pagkakataon pang bumalik. Wala pa si Jesus eh. Makipagbaka lang tayo na matindi. At sabi dito, labanan natin na masikap ang dyablo. Magpasakop sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoong Diyos. Ayan. Hanggang sa dumating nga yung rescue natin na walang iba kundi si Jesus Christ. Darating sa ikalawa. Hindi natin maililigtas ang ating sarili mula sa kapangyarihan ng manunukso. Yun ang totoo talaga dyan. Nasakop niya ang sangkatauhan at kapag sinubukan nating tumayo sa sarili nating lakas, ayan, tayo ay masisila ng kanyang mga pandaraya. Kaya ang susubukan mo maging perfect, sinless perfect sa iyong sarili, hindi kaya mga kapatid. Yun ay sa pagdating ni Jesus Christ. Anong mga gagawin natin? Paano tayo mananagumpay? Yun nga, magpasakop sa Diyos at manampalataya sa ating pong tagapagligtas. Ibig sabihin, dapat kasama natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Ngunit ang pangalan ng Panginoon, sabi dito, ay toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid, at doon siya'y ligtas. Kaya nga, kung tayo ay magre-retreat, doon tayo sa toring
matibay, si Jesus Christ. Si Satanas ay nanginginig at tumatakas sa harap ng pinakamahinang kaluluwa na nakasumpong ng kanlungan sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kahit ordinaryo ka na mananampalataya, kung ikaw ang pinakamahina sa tingin mo na mananampalataya sa inyong church, sa inyong lugar, huwag kang mag-alala. Kahit ikaw pa yung pinakamahina spiritually, basta't nasa Panginoon ka, walang kapangyarihan sa iyo si Satanas. Yung pala yun, ano? Nanginginig si Satanas. Kapag bumabalik tayo sa Panginoong Diyos, gaano man kahina yung ating spiritual na buhay ng mga nakaraang panahon, kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, nagiging malakas tayo at nanginginig si Satanas. Napakaganda nito, mga kapatid. Lalo na kung araw-araw ka pang nananalangin, nananampalataya sa Panginoon. Tapos pansamantala ka lang ng hina, bumangon ka uli. Magbalik sa Panginoon, yun ang gawin mo. Katulad ni Moises, no? Nagbalik sa Panginoon. Nasilip nga lang niya yung lupang pangako. Pero at least nakita niya yung lupang pangako, di ba? O ganoon lang ang buhay. Habang hindi pa tayo patay, di ba? May pag-asa sa buhay. May pag-asa na tayo ay patuloy na manampalataya sa Diyos. Kasi dalawa lang naman ang close of probation eh. Yung pag namatay ka, pag namatay tayo, at pagdating ni Jesus Christ sa ikalawang pagkakataon. Yan na yung close of probation. Pero ano ang mauuna? Yung kamatayan natin o pagdating ni Jesus? Mas ang gusto kong dalangin mauna yung pagdating ni Jesus. Di ba? Pinakamaganda yan. Hindi tayo makaranas ng kamatayan. Pero ganun pa man, gaano man kahaba, kaikli ang ating buhay, ang pinakamahalaga, ang buhay natin nasa Panginoon. Yan ang lagi nating tatandaan. Ang pinakamahalaga, ang buhay natin ay nasa ating tagapagligtas. Uy, wala na pala. Ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. So, ibig sabihin, yung pong pangalan ng Panginoong Diyos, hindi po yung takbuhan ng mga makasalanan at pariwarang kaluluwa, kundi ang pangalan ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, takbuhan ng matutuwid. At matitiwasay yung buhay po natin. Ibig sabihin, kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon, tumatakbo tayo sa Panginoon, bumabalik tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang pagbalik sa Panginoon, pagpapasakop ng ating buhay sa ating pong tagapagligtas. At hindi po pwede dyan na sasabihin natin, ay nagpasakop na ako sa Panginoon, ligtas na ako kahit suwayin ko yung utos niya. Hindi ganoon, mga kapatid. Kapag nagpasakop sa Panginoon, yun yung time na ang bunga nun ay pagsunod sa ating pong tagapagligtas. Kaya sa umaga po na ito ay patuloy natin idalangin yung pong si Tatay Rubencio, 90 years old, magda 91 ay namatay na. Ito po yung membro dito sa Gimba Church, napakasipag dito magsimba at kahit hindi siya inatasang maglinis, talagang nakikita ko nakasama siya ng isang kapatid dito na maglinis. Pero siya ay namatay na nung Martes at ililibing siya ng kanyang mga kamag-anak dahil hindi naman mananampalataya, Sabado nila ililibing. Pero ganun pa man, isama natin sa panalangin yung mga pamilya ni Tatay Rubencio na sila'y patuloy na i-comfort ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito at makita rin nila yung mga katotohanan katulad ng pagkilalan ng kanilang Ama sa katotohanan sa ating Panginoong Diyos. So ngayon po ay tayo ay mananalangin. Ang inyo pong mga prayer requests ay inyo pong i-type dyan para madagdag sa ipapanalangin ni Brother Melvin Villasano. So ngayon ay pakinggan na po natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, happy vesper po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising ng maliwanag ang aming mga paningin at pag-iisip. Salamat muli na nagkaroon kami ng pagkakataon na makakonect po sa inyo at marinig na naman ang isang magandang pag-asa na nagmumula sa inyo na sa inyo ay may tagumpay sa inyong makapangyarihan pangalan na sintibay ng tore na walang makagigiba. Kami po aming problema na minsan nagdududa kami kung kami ba talaga ay magtatagumpay dahil sa aming mga pagtingin sa mga bitag ni Satanas na kung saan ay nakatingin kami sa aming mga problema, kaya kami ay nagdududa.
tulungan po kami ng Holy Spirit patuloy na instead na sa problema tumingin, ay sa inyo po kami manalig tumingin, patuloy na bumangon sa aming pagkadarapa, upang sa ganon tunay na ang tagumpay na inyo ibinibigay na alok sa amin ay aming makamtan. Maraming salamat po sa pag-asa na ito at pangako tunay na hindi dapat kami magpatihuli. Tulungan po kami na simula sa araw na ito alisin ang aming pagdududa, patuloy lamang magtiwala po sa inyo, upang sa ganun ang tagumpay na inyong ipinangako sa amin ay aming matanggap at maranasan. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin na inyong pagmamahal. Sa kabila nito, eto kami pa rin ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala na gagawa sa inyo. Sa panalangin namin ngayong umaga, dalangin namin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, samahan po kami sa patuloy na aming gawain sa maghapon. Nila kami sa anumang kapahamakan, ganyan sa mga nagtatravel. Si Ate Revy papunta sa Manila para sa kanyang medical exam. Ingatan po siya sa daan at naway maging maayos ng lahat at maging sapat na ang panahon para sa kanyang paggagayak papunta sa kanyang destinasyon. At patuloy hanggang sa kanyang pag-uwi ay ingatan po siya at ligtas sa anumang kapahamakan. Dalangin din po namin ang pasasalamat ng pamilya ni na Kuya Narsing para sa kaarawan ng kanilang apo na si Sab. Salamat sa mga taon na nagdaan na sa inyo iningatan, at salamat sa araw na ito na maligayang kaarawan ng kanilang apo, at patuloy niyo po siyang gabayan, hindi lamang siya ganyan ng kanyang mga magulang, mga lolo at lola, na siya ay maturuan, maisama, palapit po sa inyo upang sa ganun makilala niya kayo kung gaano kabuti, kung gaano kabait ang aming Panginoong Jesus, at may kwento rin niya ito sa iba. Samahan siya sa kanyang paglaki, sa kanyang pag-aaral, bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo at ng pagmamahal na inyo rin ay binigay sa kanya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng asawa ni Kuya Narsing na si Sister Annie sa kanyang nararamdaman sa kanyang likod, ay ito hipuin po ninyo ng pagpagaling na kamay, kayo din yung kanyang ubo at sipon sa nawa ito ay mabilis na gumaling. Bigyan po siya ng malakas na resistensya sa araw na ito sa tulong ng mga binibigay niyo sa aming mga natural na pagkain at inumin. At kayo din ang kanilang maghapon na ingatan at patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang comfort sa family ni na Tatay Florencio doon sa Gimba na mayapan, at naway patuloy na i-comfort ang kanilang pamilya sa malungkot na karanasan na ito. At alam namin na si Lolo na ito ay masipag at nagtiwala sa inyo hanggang sa uli ng kanyang buhay, at na aming kakamtan ang inyong pangako na siya muling babangon na salubong sa nalapit ninyong pagdating. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family nila Sister Dang de la Cruz sa malungkot na pagkakataon nito sa pagpapahinga ng kanyang ate. Ay samahan po sila sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw at sandali na bawasan, nalisin ang kanilang kalungkutan, sapagkat sa inyong mga pangako ang aming buhay dito sa temporary lamang, at nariyan ang tunay na buhay. Kasama po kayo sa inyong muling pagbabalik. Salamat sa mga pag-asa at pangako na ito na nagpapagaan sa aming sitwasyon ng buhay sa kabila ng malungkot na pangyayari na ganito. Salamat sa inyong pagmamahal. Dalangin din po namin patuloy ang si Sister Lorna Paz Pangilinan, ng pamangkin ni Nanay Nerissa, na patuloy siyang ingatan at recovery. Ang aming panalangin sa kanya at naway makalabas na siya ng ospital at magpagaling sa kanilang bahay. Siya na stroke at patuloy na hipuin po siya na mapagpagaling na kamay. Padama po sa kanya at sa kanyang buong pamilya ang inyong paggabay at pagmamahal, at makita niya ang liwanag na inyong nialok po sa kanila. Dalangin din po namin si Nanay Edith na naway tuluyan na pong gumaling sa kanyang karamdaman, sa kanyang epilepsy. Patuloy niyong bigyan siya ng mahusay na manggagamot, ang kanyang iniinom gamot, ang kanyang ginagawang
pagpakonsulta sa manggagamot ay patuloy na maging matagumpay sa tulong po ninyo. Patuloy na ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Dalangin din po namin ang pasasalamat na nila Sister Nympha Rivera dahil okay na si Franklin Punsalan at patuloy na siya makakagawa sa kanilang nasasakupan. Patuloy na po inyong pagpapalang maranasan ng mga kapatiran, mga tao sa kanilang nasasakupan. Gamitin niyo po siya patuloy sa pinakamainam na pamamaraan na kaya niyang gampanan. Amin din pong patuloy na dinadalangin ang apo ni na Sister Norma Salazar na si Shield at ang kanyang tuhod ay mawala na po ang sakit at siya ay makagawa ng normal at makita niya ang inyong kabutihan at pagmamahal kung ano pa man ang kanyang nararamdaman sa mga sandali na ito. Patuloy niyo po siyang hipuin na niya mapagpagaling na kamay. At ngayon din patuloy namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang mga family na mga nakikinig ngayon, ingatan po kami sa maghapon na ito sa aming mga gawain. Malilaw kami sa namang kapahamakan. Dalangin din po namin si Ricardo Huncia, bayaw ni Sister Nympha, na patuloy na ingatan sa kanyang pagpapagaling at recovery. Si Sister Teresita Dairet Reyes na may bukol sa leg, siya po ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Nawatulungan po siya na makapag-focus sa tagumpay na inyong ipinaramdam sa kanya sa araw na ito at huwag sa problema na kanyang kinaharap, sapagkat ito ay magpapalungkot sa kanya at mawawala sa atensyon sa pagtitiwala po sa inyo. Ibihipuin po siya na niya mapagpagaling na kamay at ibigay ang mga mahuhusay na mga gamot po sa kanya. Dalangin din namin si Nanay Juling Alpindo, si Lolo Edith Angel Prianesa, Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel Hermino, gayon din ng kapatid ni Sister Wilma na naoperahan sa appendix, patuloy na recovery namin dalangin. Gayon din yung mga nag-review sa exam, si Allen Kahukam at si Ma'am Berna, patuloy silang bigyan ng karunungan sa bawat araw na kanilang pag-review at sa kanilang pag-take na exam sila ay makapasa at magamit nila ito para sa kanilang gawain sa paglilingkod po sa inyo. Amin din patuloy na dinadalangin na iba pang may mga panalangin request na mga nasa banig ng karamdaman. Kasama namin sila lahat sa panalangin, kasama ng mga di namin nabanggit. Ay alam niyo po ang kanilang mga kalagayan sa mga sandali na ito. Patuloy na hipuin sa inyo na inyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang ang aming physical na karamdaman, lalo higit ang aming spiritual na karamdaman. Pagalingin niyo po kami, Ama, pagkat kami mga makasalanan. Ito po ang lahat ay aming inihiling at pinasasalamatan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.